Nagsimula tayo dito sa San Jose Occidental, Mindoro. Pupunta kami Ilocos. Birthday ko kasi. Birthday ng asawa ko, birthday ng anak ko, at wedding anniversary namin. Bumiyahe tayo ng 3.5 oras para makarating sa Abra de Ilog Port. Tapos sumakay ng barko hanggang makarating tayo sa Batangas. Tumaan kami sa maraming lugar. Nagsimula sa SLEX, papuntang NLEX, at nagtapos sa DPLEX. Ito ang aming musika ng helicopter. Sa pagbabiyahe namin, nagutom kami. Stop over. Dito, ako sila o. Mapuna, Ulaluhan, Mario La Union. Kumain muna kami dito ng ampalaya, dinakdakan, pakbet, pusit, at syempre kanin. Tapos nagpatuloy na kami sa biyahe hanggang sa marating namin ang arko ng Ilocos Sur. Syempre, mandatory pictures. Pero may isang hindi inaasahang pangyayari. Kailangan nating magbawas. Kaya naghanap tayo ng CR at naglakad ng malayo. Pero ito ang naabutan natin. Bawal tumae kasi barado. Ihilang muna mga kaibigan. Tinawag mo pa akong kaibigan. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating kami sa Calle Crisologo, Vegan, Ilocos Sur, kung saan makikita ang mga bahay na bato na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Saksi ang lugar na ito sa marami ito ng ating kasaysayan. Ito naman ang Cordillera Inn na matatagpuan sa Calle Crisologo. Bagamat mayroon ng mga modernong kagamitan, ay masisilayan pa rin ang bakas ng nakaraan. Dito kami kumain ng gabing yon. Nakita namin itong Christmas Village na nasa lobby ng hotel. Pagkatapos namin kumain, ay naglakad-lakad kami sa Calle Crisologo. Ang sarap maglakad dito dahil napakaganda. Mahilig kasi akong tumingin ng mga bahay na bato. Dito, isang buong kalye ang mga bahay na bato. Marami ding mabibili dito. Corny, t-shirt, souvenirs at kung ano pa. Pero ang nagustuhan ng anak ko ay itong logo na kumukuti-kuti daw. Nadala-dala niya sa aming paglalakad hanggang sa marating namin ang dulo ng Calle Crisologo. Ito ang bantayog ni Leona Florentino, isang sikat na manunulat. Kilala siya bilang isang sa mga unang babaeng Makata, ang OG Makata sa Pinas. Ilang hakbang lang mula sa bantayo ni Leona Florentino ay makikita ang Plaza Burgos. Ito ay binuo upang alalahanin ng isa sa mga kilalang trio sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay miyembro ng tinatawag na Badyohan ng mga kabataan. Pero nung panahon namin, Gumbursa ang tawag sa kanila. Siya si Padre Jose Burgos na isinilang sa Vegan, Ilocos Sur. Kinabukasan, maaga kami gumising upang maglakad ulit sa Calle Crisologo. Nakakita kami ng mga tumatakbo kasama ang kanilang alagang aso. Naglakad-lakad kami dito. Sarap maglakad, lalo na sa umaga kasi wala pa masyadong tao. Naghahanap kami dito ng makakainan, pero sarado pa eh. Kaya ini-enjoy muna namin ang ganda
ng Calle Crisologo. Kita niyo naman, mga lumang bahay. Dahil maaga pa, ang hirap makahanap ng makakainan. Pero buti na lang, nakita ko tong Irene's Vegan Empanada. Kaya hindi ko na pinalampas ang pagkakataong ito. Obligado kasing kumain ng vegan empanada dito. Ang sarap, may gulay, may longganisang vegan, at lalagyan mo pa ng sukang Iloco. Hindi ito kulay orange na parang kwek-kwek. Yung mag-ina ko naman, dito sa Starbucks nagagahan. Yung anak ko kumain ng donut. Paborito niya. Tsaka syempre, kape para sa aming mag-asawa. Pagkatapos ng agahan, ay naghanap kami ng mapapasyalan. Nagpunta kami sa Sikia Mansion, kaya lang sarado nun. Inaayos kasi. Kaya napadpad kami sa Crisologo Museum na wala sa Calle Crisologo kundi sa Area Street. Pagpasok ko dito, akala ko nasa tailor shop ako kasi mga Amerikana ang bumungad sa akin at mga uniforme ng militar. Nag-enjoy ako dito sa pagtingin ng mga memorabilia ng pamilya Crisologo dahil isa sila sa mga umukit ng kasaysayan dito sa Ilocos Sur at maging sa buong Pilipinas. Si Ginoong Floro Crisologo kasi ay isang congressman noong panahon niya. Naitago ng pamilya niya ang ilan sa mga dokumentong umukit sa ating kasaysayan at ipinapakita sa madla. Meron din silang koleksyon ng iba't ibang klase ng sombrero. Pag-akit ko sa bahay nila, naisip ko na sila ay mayaman na pamilya dahil ang laki ng bahay nila at ang ganda. Makikita mo dito na meron din silang mga koneksyon sa mga inchik. Ito naman yung kanilang hapagkainan na ubod ng laki. Kasya ata 16 na tao dito kung tama yung pagkakabilang ko. Tapos ito yung isa sa mga kwarto sa loob ng museum. Makikita mo yung mga lumang gamit nila na iningatan at inalagaan. Pagka inalagaan mo talaga yung gamit, tatagal eh. At makikita mo kung gaano katibay yung mga gamit ng araw. Dito kami nananghalian sa Hidden Garden. Akala ko mahirap hanapin to kasi nga hidden eh. Pero makikita mo naman ito sa Waze o Google Maps. Subukan mo lang. Nag-enjoy ako dito. Kita mo naman kaway ng kaway. Kaway ng kawayan. Tapos lakad ng lakad. Kasi malamig dito. Maraming halaman. Mga puno. Meron din silang coffee shop. Siyempre coffee shop pwede ka magkape dyan. Kaya lang wala yung barista na nagpunta kami. Kaya hindi kami nakapagkape. May mga artwork sila. At siyempre marami pang lakaran. Kumain kami dito ng gulay. Siyempre, vegan diet, kailangan may gulay yan. Obligado yan. Hindi pwedeng mawala ang gulay sa vegan diet. Baluarte. Dito nag-enjoy yung anak ko. Kasi nasa yugto siya ng buhay niya na mahilig siya sa mga hayop. Lagi siyang tumitingin ng mga videos tungkol sa mga hayop. At dito, nalapitan niya, napakain niya yung mga hayop. Nakalimutan na nga niyang natanggal yung tsinelas niya eh. Pero okay lang anak, organic naman yan, dumi niyan. At minsan lang naman yan. You feed them, una. Gusto niyang pakainin tong camel, kaya nayan namin. Sobrang bait ng anak ko kasi pinapakain niya yung mga camel. Kahit nahulog na, sabi niya wala pa naman 5 minutes to eh. Pwede pa to. Kaya lang tinawag na tayo na. Kailangan na nating sumakay sa shuttle.
Kaya naglakad na kami. Pumunta kami sa shuttle namin para tignan kung anong meron dito sa Baluarte. Ano nga bang makikita dito sa Baluarte? Tingnan natin. Ang una namin pinuntahan ay isang malaking warehouse na puno ng mga patay na hayop na nireserba sa pamamagitan ng taxidermy. Ang mga hayop na ito ay mga nahuli ni Governor Chavit Singson sa iba't ibang lugar at dinala dito sa Pilipinas para makita natin ang itsura nila. Bawat hayop na nakikita dito ay mayroong mga litrato na patunay na si Governor Chavit Singson ang siyang nakapag-hunt sa mga ito. Tuwan-tuwa yung anak ko kasi nakikita niya kung gaano talaga kalaki yung mga hayop na nakikita niya lang sa mga videos. Nilipot din kami ng shuttle dito kung saan ipinakita ang iba't ibang klase ng mga hayop. Ang iba nakakulong pero meron ding mga nakawala sa malawak na lupain na katulad ng kanilang natural na habitat, katulad nitong giraffe, deer na nasa malawak na lupain at meron pang antelope dyan. May lugar din dito na pwedeng malapitan ng mga usa at giraffe. Bilang mga magulang, natakot kami ng asawa ko dahil hindi namin alam ang peligro na pwedeng mangyari. Pero mas nanaig sa amin ang pagpapabaya sa aming anak na mahawakan, malapitan at maamoy ang mga hayop na ito. Kasi dito sila matututo dun sa aktual nilang nakikita kaysa sa napapanood lang nila sa mga videos. We'll get food. Dito kami tumuloy sa Grand Pass Inn. Magandang lugar ito dahil isa sa mga lumang bahay na bato ito sa Vigan na ginawang hotel at hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin. Para ka rin nasa museo dito dahil ang mga koleksyon ng may-ari ay pinapakita nila dito. Katulad nitong mga lumang tipat na galing sa iba't ibang lugar, mga souvenir na kunilekta sa mahabang panahon. Merong kamera panggawa ng scene, makinang panahi pang-ayos ng butas na pantalon, typewriter panggawa ng tula, at typewriter na panggawa ng love letter. Sana marami pang mga ganitong lugar na mapreserba ng maayos at mapakinabangan. Matibay naman ito at maaasahan. Sabi nga ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Ito naman ang daanan papunta sa kwarto na kinuha namin. Nasa room number 6 siya. Ito na yon, malapit na. Maganda siya, malinis. Pinaghalong moderno at luma. Magandang kombinasyon. Sumakay kami ng kalesa at nilipot ang Vigan. Tuwan-tuwa ang anak ko sa pagsakit ng kalesa. Ang lakas ng sasakyan na ito ay 1 horsepower lamang pero matipid sa gasolina. Environment friendly pa. Sana marami pang mga heritage site ang meron dito sa Pilipinas upang lalo nating maalala ang ating kasaysayan. Kasi pag nasa ganitong mga lugar ka, talagang aalalahanin mo kung ano ba talaga yung kasaysayan natin. Bakit pa tayo may saysay? Ano man saysay natin? Maganda rin dito kasi malinis. Wala ako masyado nakitang basura nung napunta kami. Paalam, Ilocos Sur. Isang lugar na hindi namin makakalimutan. Pangako babalik kami sa'yo. Wait ka lang dyan.